Welcome po sa ating banal na misa. Pakigreet nyo naman po ang inyong katabi. Blessed day to you, no? Blessed day to you. Meron pong isang napakagandang kwento tungkol sa isang maliit na ibon na dati nakakalipad ng matayog. Ito pong ibon na ito, habang tumatagal, nanghihina siya. Dati ang taas-taas po ng kanyang lipad. Isang araw, nakaupo daw itong ibon sa lupa. Dumaan ang isang malaking kalabaw. At tinanong siya, bakit ka nalulungkot? Ano ang problema? Sabi po ng ibon, gusto ko sanang makalipad muli. Pero ngayon matanda na ako at nanghihina na ako. Sumagot po yung kalabaw. Simple lang yan. Ang gawin mo, kumain ka ng dumi ko. Sabi kasi ng mga ibang tao, masustansya daw yung dumi ko. Sabi po niya, sigurado lalakas ka at makakalipad ka muli. Yung pong ibon, nagdadalawang isip, nag-aalinlangan siya. Pero dahil po, malungkot siya, desperado siya, sinubukan niya. Kumain siya ng kakaunti dun sa dumi ng kalabaw. Kinabukasan, parang lumakas siya. At nakaakyat po siya sa isang mababang sanga. Kaya ito pong ibon, kumain muli doon po sa dumi ng kalabaw. At ngayon po, nakaakyat na siya ng mas mataas na sanga. Sabi po nitong ibon, effective nga. Araw-araw, kapag nagdudumi po yung kalabaw, naghihintay na yung ibon, kinakain po niya yung dumi ng kalabaw. At pataas na ng pataas yung kanyang lipad. Hanggang isang araw, nakarating na po sa tuktok ng puno yung ibon. Napakataas na po ng kanyang paglipad. Tuwang-tuwa po yung ibon. Napakasaya niya. Kaya napakanta daw yung ibon. Pero habang pong nakaupo yung ibon, dun sa tuktok ng halaman, tuktok ng puno, meron pong isang mangangaso, isang hunter. Nakita siya, narinig siya. Anong ginawa? Tinutok yung kanyang baril at binaril. Ayun po. Tigok yung ibon, patay, nahulog sa lupa. Mga kapatid, isang magandang aral po, huwag niyong kakalimutan. Hindi naman lahat na nagpapataas sa iyo ay nakakabuti sa iyo. Amen? Lies may get you to the top, but they won't keep you there. Remember that. Ilan na po sa atin na nakaranas nito? Yung niloko, yung nabudol, yung na-scam. Di po ba? Sinasabihan ka, uy, mag-invest ka. Doble ang balik sa'yo nito. Darami ang iyong pera. Ba ngayon, dobleng sakit ulo na. Hindi na makita yung binigyan mo ng pera. Nagtatago na. Nung nililigawan ka, ang sweet-sweet, yung binata, yung lalaki. Pero pagkatapos ng kasal, ilang taon nang nakalipas, sweet nga. Sweet manigaw sa'yo. Di po ba? Palaging mainitin ang ulo. Nagbago na. Dati, pag magde-date kayo, nagpapabango. Aba ngayon, ni maligo, ayaw nang gawin. Di po ba? Sinong mga guilty dyan? Merong mga nagpapanggap, kaibigan mo. Pero ang totoo, hinihila kang pababa. Totoo ba? Kaibigan mo, pero pag wala ka, ikaw ang pinag-uusapan. Meron silang secret group chat, hindi ka kasama. Kaya mahalaga pong itanong ito kanino ka ba nakikinig? Kanino mo binibigay ang iyong tema? May dahilan bakit dalawa lang ang tenga natin. Kasi ibig sabihin, hindi naman dapat binibigay mo sa lahat. Di po ba? Dalawa lang tenga mo. Ingatan mo, kapatid, kung sino ang iyong pinakikinggan. Kasi totohanan lang, real talk lang. Hindi naman lahat concern sa'yo. Amen? Merong mga iba dyan, sikreto ayaw kang magtagumpay. Merong mga iba dyan, sikreto gusto nila manatili ka nabigo. Amen? Maging mapagmasid kayo. Huwag nyo lang gamitin ang mga tenga nyo. Kaya, ginawan tayo ng mata ng Diyos. Observe people. Look at their body language. Yung kilos, yung gawa, hindi po nagsisinungaling yan. Amen? Kasi aminin din natin, makikita mo sa mukha ng tao, sikreto, masaya siya kapag nahihirapan ka na. Amen? Kaya, hindi naman dapat lahat pinakikinggan natin. Hindi naman dapat lahat pinaniniwalaan natin. Bago ka makinig sa iba, makinig ka muna sa Diyos. Yung isang tenga mo, dapat i-dedicate mo, ibigay mo, ialay mo, ihandog mo sa Diyos. Amen? Yan nga po ang hamon ng ating ebanghelyo. Ang mabuting balita, sabi po ng boses, galing sa maliwanag na ulap, ito ang aking anak, ang Panginoong Jesucristo. Pakinggan niyo siya. Hindi po sinabi ng Diyos Ama, palakpakan niyo siya. Hindi po sinabi ng ulap, pag-usapan niyo siya. Malinaw ang utos ng Diyos. Makinig tayo sa kanyang anak, si Jesus. Mga kapatid, kahit na makarating ka sa tuktok ng tagumpay mo, kung hindi ka marunong makinig kay Jesus, mawawala lahat.
ng pinaghirapan mo. Di po ba? Kung marunong kang makinig sa Kanya, kahit na lambak pa ng problema, kahit na sunod-sunod na pagsubok o hirap ang iyong mararanasan, mananatili ka sa liwanag. Amen? Kaya tingnan niyo po, sa unang pagbasa, napakaganda din. Ano ang pangako ng Diyos kay Abraham kung susunod lang daw siya sa Kanya? Hindi po maliit na pangako at hindi rin po ito pansamantalang biyaya. Ang sabi po ng Diyos, sunod-sunod na mga pagpapala. Gagawin daw ang kanyang pamilya isang malaking bansa, a great nation. Magiging bantog daw ang kanyang pangalan. Pagpapalain hindi lang siya, kundi ang kanyang pamilya. Ilang henerasyon daw ang makakatanggap ng biyaya galing sa Diyos. Kapatid, sipin niyo po yun. Si Abraham, nung panahon na sinabihan siya ng Diyos tungkol dito, wala pa siyang anak, wala pa siyang lupa, wala siyang pagmamayari, walang kasiguraduhan sa sinasabi ng Diyos. Pero kahit na wala man siyang hawak nung panahon na yon, merong isang sigurado, pinanghawakan niya. Ito ay ang kanyang tiwala at pananampalataya sa Diyos. Kapag natuto tayong nakinig at sumunod sa Diyos, hindi lang ang buhay natin ang babaguhin niya, pati ang pamilya mo, pati ang mga kaibigan mo, pati ang kamag-anak mo, hanggang wala ka na dito sa mundo. Lahat na minamahal mo, babaguhin at pagpapalain ng Diyos. Because when God blesses a faithful heart, the blessing overflows. Amen? Kahit naman po si Haring David, binigyan tayo ng sikreto ng pagpapala doon sa sinulat niya na awit o salmo. King David wrote this very beautifully. Blessed is the man who does not walk in the counsel of the wicked, the ungodly. Ibig po sabihin, ang unang hakbang ng pagpapala sa ating buhay ay kailangan mong mag-ingat sa tinig ng masama. Kailangan huwag kang sumunod, huwag kang makinig sa mga hindi makadiyos. Because the voices that you listen to will determine your future experience. Gusto mo mawala mga utang mo, pero nakikinig ka naman sa mga taong puno ng utang. Di po ba? Gusto mo maging masaya ka, ayaw ma-depress. Pero tingnan mo yung mga pinakikinggan mo, puro problema, puro reklamo. Ang hilig po nating nagbabasa sa comment section, ang dami po sa inyo, alam ko, pinipersonal minsan yung mga ibang comments sa social media. Pero mga kapatid, huwag kang makikinig sa isang tao na kung saan hindi niya maibibigay sa iyo yung inaasam ng puso mo. Ulitin ko po yun. Huwag kang makikinig sa isang tao na hindi naman niya maibibigay ang hinahanap, inaasam ng puso mo. Pinakikinggan mo yung taong yan, nagagalit ka, naghahanap ka ng saya. Hanapin mo yung taong tunay na magpapasaya sa iyo. Amen? Kung hindi ka nagiging payapa, diyan sa sinasabi ng tao, bakit ka mag-i-stay dyan? Bakit ka mananatili dyan? Umalis ka! Palagi ko po sinasabi yan, may choice ka. Hindi ka naman bato. Hindi ka naman halaman. May kalayaan ka. May magagawa ka. Layu-layuan mo yung mga taong panira ng iyong tuwa, ng iyong kapayapaan, ng iyong kagustuhan na maging mas mabuti at banal. Amen? Tandaan, hindi naman po lahat ng mga taong lumalapit sa atin galing sa Diyos. Amen? Some people who come into our lives are either sent by the enemy or sent by God. Kaya dapat maging mapanuri tayo Kung ang boses sa pinakikinggan mo, nilalapit ka sa iyong pamilya, ginagawa kang mas responsable, ginagawa kang mas mapagkumbaba, nagiging mas mapagmahal ka, nagmamalasakit ka sa iba. Galing yan sa Diyos. Di po ba? Pero kung ang tinig ang boses na iyong naririnig, pinasasaya ka pag nakakarinig ka ng chismis. Dinadagdagan ang iyong galit, ang iyong puot, ang iyong sakit ng loob. Tinutulak kang magbisyo, na manloko ng ibang tao. Kapatid, tumigil ka muna. Mag-ingat ka dahil yan ay boses na hindi galing sa Diyos. Amen? Huwag nating babaliwalain ang mga boses sa ating naririnig. Because remember that some angels in heaven left heaven because of the voice of the devil. Diba? Si Satanas may kampon. Dati mga anghel yan. At bakit ang mga anghel naging demonyo? Dahil may nanutsot sa kanila. Sinong nanunutsot sa iyo? Sinong bumubulong sa iyong tenga? At naalala niyo po si Adan at si Eva? Bakit napaalis si Adan at si Eva sa paraiso? Dahil nakinig sila sa maling boses. Kaya nga balikan niyo yung kwento nila. Ano ang tanong ng Diyos sa kanila? Sinong nagsabi sa inyo ubad kayo? Sino ang nagsabi sa inyo na dapat kainin nyo ang bungang pinagbabawa? Look at that. Sin started when man followed the wrong voice in their hearts.
Yeah, magandang itanong ito, magandang pagmunihan eh. Sinong nagsasabi sa iyo? Magsinungaling ka. Sinong nagsasabi sa iyo? Mangaliwa ka. Sinong nagsasabi sa iyo? Huwag kang magdasal at magsimba. Sinong nagsasabi sa iyo na sumuko ka na? Minsan, ang pinakamalaking atake ng kaaway sa atin ay yung pinapaupo tayo ng demonyo. Habang ang Diyos naman, sinasabi niya sa atin, tumayo ka, tumindig ka, lumakad ka, magpatuloy ka. Don't forget that. The greatest attack of the devil being done to us is when the evil one instructs you, tells you, sit down, while God is telling you, stand up, move on, continue. Kaya kung palagi mong pinakikinggan ng masama, mananatili kang bigo at bilanggo. Pero kung makikinig ka sa Diyos, hindi ka lang lalaya. Magiging masaya ka at pagpapalain kanya palagi. Amen? May dumating po mag-asawa dito sa parokya. Dinalaw ako. Nag-open up po sila ng kanilang problema. Sa dami po ng kanilang mga problema, mga pinagdaanan, mga pagsubok, may napansin po akong pinakaugat na problema nila. Dalawa po. At sineshare ko po ito, baka makatulong po sa inyong mga mag-asawa. Ang dalawang problema po nila, una, hindi sila marunong makinig at umunawa sa bawat isa. Pero ang pangalawa, hinuhusgahan nila ang bawat isa. Tandaan niyo po, pangit na combination ito. Relationships fail because of these two things. One, when you do not listen to understand. Many of you listen just to respond. Di po ba? Kaya nakikinig ka, gusto mo, meron kang rebuttal. Kaya nakikinig ka kasi gusto mo, meron ka lang isagot. Do you really listen to understand? Pero, malalang combination po. Hindi ka na nakikinig para umunawa, ano yung pangalawa? Pagkatapos ng makinig, sasabihan mo pa ng masama, uhusgahan mo ang iyong asawa. Meron mga iba sa inyo ganyan. Di po ba? Aminin nyo. Ganyan ka kasi mami eh. Hindi. Ganyan ka kasi daddy eh. Mga kapatid, kung hindi tayo makikinig para umunawa, kung hindi tayo magpapakumbaba, magpapatuloy po ang iyong away. At alam niyo po kung ano nakakatawa dito sa mag-asawa. Palagi pa silang nagsisimba sa akin online. Palaging nakikinig sa salita ng Diyos, pero bakit walang nagbabago sa kanila? Kasi sabi ko po, mag-aaway kayong palagi hanggat hindi pumapasok ang turo, ang salita ng Diyos sa puso. Hindi lang dapat isip ang tinuturuan natin, ang pinupuno natin. Ang dami po kasi sa inyo ganyan, di po ba? Father, ang ganda po ng homily niyo. Father, naalala ko po yung sinabi niyo. Pero ang tanong, naaalala ba ng puso mo? Kasi tandaan niyo po, ang puso ng tao may utak din. Ang puso mo, nag-iisip din yan. Kaya nga, merong pag-aaway minsan ng isip at puso, di ba? Nagkakabanggaan. Alam mo yung tama, pero iba yung hatak ng puso. Do not only form your mind, but allow God to form your heart. Yes, listen through your mind, but allow God's word to enter through your heart. Ang tunay na pagbabago, nag-uumpisa din pag hinayaan mo ang puso mo ay makinig at sumunod sa Diyos. Kasi, tandaan nyo din po ito, kahit naman ng ahas, kahit na ilang beses po mag-alis, magpalit ng balat, ahas pa rin yan. Nananatili yung kanyang kamanda. Understand? No matter how much the snake shed its skin, it is still a snake. The snake still has its venom. At ganyan din po sa tao, di po ba? Kahit na magandang damit mo, bumili ka ng mamahaling gamit, lumipat man kayo ng bahay, magbakasyon man kayo sa mga sosyal na lugar. Pero kung hindi magbabago ang puso mo, walang tunay na pagbabago at mananatili ang masamang karanasan niyo. Si Jesus, kahit na nagbago po ang kanyang anyo, pero sa totoo lang, pinakita lang niya kung ano ang nasa loob niya. Nagliwanag daw ang itsura ni Jesus kasi maliwanag ang puso at ang kaisipan niya. Ang tanong, ano ang itsura ng puso mo? If you would be honest, if you would describe your heart, how is your heart now? Is it clean or is it wounded? Is it full of light or is it full of darkness? Kaya mga kapatid, tandaan niyo po, hindi ka iaangat ng masama. Gusto ng demonyo, palagi kang lugmok, palagi kang nasa kadiliman. Hindi rin po aangat ang buhay natin. Dahil sa kasinungalingan, wala din pong umaangat. Dahil po sa shortcut, sa chismis, paninira, sa panlalamang, aangat lang tayo sa pamagitan ng panalangin. Aangat lang tayo sa pakikinig kay Jesus. Aangat lang tayo sa pagsunod natin sa Diyos. At kapag ang pag-angat mo galing sa Diyos, kahit na magkaroon ka ng maraming problema, hindi ka basta-basta babagsak. Amen? Kaya nga po, ngayong pangalawang linggo ng Kwaresma, ito po ang ating tandaan. Kung gusto mo magbago ang buhay mo, simulan mo sa pagbabago ng iyong puso sa pamagitan ng pakikinig, pagsunod kay Jesus, pakikinig sa pamagitan ng pagdarasal. Because remember, the fruit of prayer is love. The more that you pray, the more you'll become loving. Amen?
Kapag natuto kang makinig sa Kanya, hindi lang magbabago ang iyong buhay, magbabago din ang buhay ng iyong minamahal. At ang iyong buhay ay magiging kamukha ng langit. Dasal po natin ito, na tayo araw-araw turuan makinig ng Diyos para umapaw ang Kanyang biyaya, ang Kanyang grasya, hindi lang ngayon, hanggang sa magpa sa walang hanggan. Amen.